Good morning! Welcome to our vlog! Yan, right now, this is our backyard. Last year, we are landed here as permanent residents dito sa Canada together with my family. So, kasama ko yung husband ko, yung anak namin, and ako. So, we are family of 3. So, ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung personal experience namin na makakatulong sa inyo, especially kapag papunta kayo dito sa Canada or may plano kayong magpunta dito sa Canada. So, first thing is, kailangan nating mag-apply for SIN. So, sa SIN, ito ay katulad ng SSS sa Pilipinas or GSIS. So, one time ka lang kukuha nitong SIN number. So, paano ba mag-apply? So, meron dalawang paraan paano ka mag-apply or mag-send ng application. So, pwede mong online, search mo lang sa Google yung SIN application. And then, yun, makikita mo na doon kung ano yung pipilapan mo na form at ano yung mga documents or supporting documents na kailangan mong i-attach doon sa pinilapan mong application online. And, para sa akin, or based doon sa ginawa ko, online yung application namin. And, meron namang other side din na pwede mong gawin. Kung ayaw mo mag-apply through online, pwede rin naman pumunta ka sa Service Canada. Or meron talaga sa mga ibang province na building para sa SIN application. So, yun, punta ka doon. Most of the time naman, ano ba yung mga primary requirements na kailangan? So, hiningan sa akin yung list of contract dun sa apartment na tinitirahan namin. So, importante for us or for me, ipa-breakdown mo kung family kayo of 3 or family kayo na naglanded dito, ipa-breakdown mo yung mga pangalan nyo dun sa list of contract. Huwag isang pangalan lang. Kasi lahat kayo may separated na i-apply. Okay? So, lahat ng member ng family nag-apply ng SIN. Okay? So, ang anak ko, husband ko, at saka ako, may kanya-kanya kaming form na pinilapan. Pero ako lahat ang nag-fill up. Ako din nag-attach ng documents separately sa pag-apply via online. Okay? So, karamihan dyan, attach mo yung passport, list of contract dun sa apartment na tinitirahan mo, tapos confirmation of permanent residence, and then, ano pa yung mga valid ID mo sa Philippines na pwede mong magamit dito, like SSS, yan, PhilHealth, Pag-ibig, yan. Tapos birth certificate naman, especially sa mga kids, yan, attach mo yan. Or marriage certificate. So, yun yung ano sa SIN. So, pakibasa din ako kung ano yung primary at secondary. Magsa-secondary ka lang naman kapag hindi mo na complete yung primary. I forgot how many yung ID or attachment na kailangan sa primary. But nandun na yung sa online application mo kung ano yung mga i-attach mo doon, attachment. So dapat meron kang soft copy para ma-attach mo doon yung mga files. Okay? So number 2 is phone number. So, kapag nakuha mo na yung SIN,
I forgot to tell pala, yung SIN number is once na okay na yung mga na-attach mong documents, is magpapadala sila sa iyo ng mail na ito na yung ano mo, SIN number mo. Nakalagay yung pangalan mo, tapos ano na yung SIN number mo. So, the difference is, nag-apply ka ng online, sa mail naman nila, i-respond. If in case na hindi ka complete, or hindi mo na kompleto yung mga attached documents mo doon, magpapadala din sa iyo sila ng letter na may kailangan ka pang, may lack of documents ka pa, may breakdown na naman doon. Kung ano, then isasubmit mo ulit yun via online. Kasi minsan, especially sa kids, kapag ano, 'di ba, konti lang yung ano nila, yung wala naman sila masyadong ID. So hindi mo siya na-attach ng ibang secondary kasi wala kang available. So magbi-breakdown ulit sila doon ng ano, ng kailangan mong i-comply na requirements. And yung reapply ka ulit doon na kinonsidered mo kung ano yung hinihingi nila sa'yo, na pinadala nila sa'yo via mail na kailangan mong i-complete. Yun yung sa SIN. Okay? And kapag may SIN number ka na, ang in-next natin is phone number. So sa phone number, ganun din kung ano din yung ginamit mo mga documents, primary documents sa SIN, dalhin mo din siya sa pag-a-apply mo ng phone number. So, marami na mga phones number center dyan. Katulad sa Walmart, may mga booth dyan na parang pipili ka na kung ano, saan ka mas accessible or saan ka mas malapit na ano, na area para makapag-apply ka ng phone number. So, ganun din, yung mga requirements, importante din doon yung list of contract, para sa address mo, tapos passport, confirmation of permanent residence, or anumang permit yung meron ka, dalhin mo lang dun siya para kasama din siya sa supporting documents mo. Okay, madali lang mag-apply ng phone number. And yun, difference lang dito sa telepono dito or cellphone dito. Sa Philippines, 'di ba? Kapag wala kang pang-load, okay lang, hindi ka na maglo-load. Dito sa Canada, kailangan lagi kang may load para matawagan ka, maka-receive ka ng call. Kapag hindi ka naka plan, tas wala ka ring date, wala ka ring prepaid, yon, hindi ka makaka-receive ng call. So for us, me and my husband, pares kami kumuha ng phone ng plan. Kasama na doon, naka-package na siya. So, may mga promo naman sila. So, naka-package na doon. Yung may regular load ka na, tas may data ka na. Okay? So, especially pag newcomers ka, lahat ng application mo may attach na contact number. And kapag may kulang ka or may kailangan silang i-verify sa'yo, tatawagan ka nila. But kapag may phone number ka nga, tas wala ka namang load, hindi ka rin nila ma-reach, hindi rin nila ma-verify. So, useless lang din. Okay? So, yun ay based lang sa experience namin at based lang dun sa perspective ko kung gaano siya ka-importante. Okay? So, number 3 is health card, or dito sa Newfoundland, ang tawag dito is MCP, Medical Care Plan. Sa other province, ang tawag nila health card. But it's like the same lang siya. So, every province may mga kanya-kanya na na kailangan mo mag-apply. Like, nasa Alberta ka, dun ka mag-apply sa Alberta. Kung nasa Toronto ka, dun ka mag-apply sa Toronto. Okay? So, sa MCP, ano yung mga requirements? So, kailangan meron kang company o meron ka ng trabaho. And then, I'm not sure sa international student, but for us as permanent residents, yun. Ano siya, isang form lang yun, kami, family of 3, isang form lang yun na pinilapan ko, pero kasama na dun, including na dun yung husband ko at saka yung anak ko. And then, once na dumating yung card, tigi-tigisa tayo ng card. So, it's good, valid for 1 year siya, kapag una kang kumuha. So, hinihingi siya, binibigay siya ng employer kapag mag-start ka na, binibigay siya sa yung form. And then, nung kami kasi, nung time namin, pinilapan ko yung form, tapos si employer na yung nag-process.
And then, nung nag-renew naman ako, after 1 year, nag-renew ako. Ako na yung nag-renew, online lang siya. So, napakadali lang naman. So, wala siyang online for first-timer sa MCP. So, kailangan form. Tapos, including the acknowledgement of company na pinagtatrabahuhan mo kung permanent residence ka. I'm not sure for open work permit or international or temporary. Hindi ako sure kasi hindi ko naman siya, hindi, iba siya dun sa amin as permanent residence. So, pwede kang mag-as employer mo kung at least may idea ka na health card is kasama din sa top priority na nating ma-apply. Okay, next is kapag okay na yung form mo, papadalhan ka din nila ng mail. I-mail nila din ulit sa iyo yung yung MCP number mo, including the card. Tapos ibigay mo na sa Kasi kapag pupunta ka sa hospital or if you're looking the family doctor here, ang una sa yung hihingin is MCP. So importante doon. Ang importante dito ang MCP. Once na pumunta ka sa hospital, hindi ka nila asikasuhin pag wala kang MCP. Kaya kasama siya sa top priority. Next, last but not the least is bank account. So, kapag dumating na yung SIN mo, may SIN number ka na, tapos meron ka ng phone number, tapos meron ka ng MCP card or health card, pwede ka na mag-apply ng bank account. So, maraming bangko dito sa Canada. Nandiyan ang CIBC, TD Bank, Scotiabank, Bank of Montreal. Excuse me. Yun, maraming bangko dito. But, choice mo na yon kung saan ka mas malapit or saan mo gusto. For us, ang ginamit namin, ang inopen namin ay CIBC. Mas accessible siya sa amin. At the same time, maganda siya kasi meron na siyang package na siya, check account, tsaka credit card. So, hindi na ako mag-apply ng separate application para sa credit card kasi importante din dito guys ang credit card, ma-build yung credit history mo. Yun. Tsaka, hindi dito masyadong nagka-cash. So, importante mga card. Yan. Minsan, like Costco, kung wala kang cash or debit card, yun, mag-apply ka sa kanila, separate ng credit card. Costco. Sa ibang naman, itatap mo na lang. So, ganun ka-access dito. Yung yung credit card. So, yun, ganun din yung mga requirements sa bank account, pag-open ng bank account. And, if you're not sure, wala ditong, walang walk-in dito. So, Google ka lang ulit, check mo yung pinakamalapit na branch sa inyo, tapos kuha ka ng appointment. Kung hindi mo naman magawa, via online yung pag-appointment, tumawag ka sa kanila. Or else, punta ka mismo sa branch ng bangko para magpaset ka ng appointment. Kasi, by appointment dito, may oras, saka araw. Minsan, wala yung nag-a-assist sa iyo. So, ganun sila. So, iset mo na appointment, tapos dalhin mo yung mga supporting documents mo. Tapos, yun, i-double check mo kung ano yung promo nila sa mga newcomers. Kasi, madalas may, may promo. So, mas better. Okay? So, yun lang guys. Ulitin ko. SIN, phone number, health card or MCP, and then lastly is bank account. So, ito ang mga importante o top 4, top priority natin na dapat nating ma-apply within 1 week bago tayo mag-start ng trabaho. So, ito yung mga kailangan natin. So, don't forget to list down kung ano na yung mga nakuha mo para mas fluent or smooth yung yung pag-adjust mo dito sa climate at the same time pag-adjust mo dito sa trabaho dito sa Canada. So, I hope guys nakatulong to sa inyo yung i-share ko sa inyo ng mga bagay na dapat nating gawin pagdating natin dito sa Canada. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe sa Binado Family para updated ka sa mga videos. And, yeah, share mo na din sa mga kaibigan mo. Baka meron silang balak na magpunta dito sa Canada. Or, papunta na sila dito sa Canada. So, malaking bagay ito na makakatulong sa inyo. And, yeah, thank you for watching. Bye!